Hey, good morning. Ohayo. Asan na iba? Tatatlo pa lang kayo. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, sige. Let me check your attendance. So, and also, let's start. Lyson. Smiritan. And then, Echevarria. Tatlo pa lang. Let me check. Okay, sige. So, let's start with the final term requirement so that you can start early working on this one. So, I have here the part of your final requirement. So, for this one, you are going to write a paper and then a video presentation. So, this will be your final requirement na. And then for the grouping, just like what we've agreed during face-to-face, kayo na ang magugrupo sa sarili ninyo. So, your class, in the list, we have 23 plus 13. 36 kayo lahat. So, ang usap natin, 6 groups with 6 members. Lagyan natin dito. 6 groups. And then, submit nyo na rin sa akin yung list ng groups, ng groupings. Dari ko, ko lang. Listahan ng Naka-attend ba kayong tatlo sa face-to-face natin last time? Yes, ma'am. Okay. May copy kayo nung sinubmit nyo na listahan? Wala po. Okay. Kabisado lang po, ma'am. Kabisado nyo lang. So, ang tanda ko doon, meron pang members na hindi, or meron pang group. I think 1 group. Kasi ang nag-submit lang sa akin last face-to-face natin, 5. Ang nasubmit lang, 5 group. So, meron pang isang group na bubuuin. Ang magiging member nun, yung mga hindi yata umattend. So, I'll be posting in the GC yung pinaka-list na sinabit nyo last face-to-face natin para yung mga matitira na wala pang member, wala pang group, sila na yung magiging pang-anim na group natin. So, 6 groups. Ano ba ang lalamanin? So, dito sa syllabus natin, ito yung link, kinapi-paste ko lang din dito. So, from this link, makakakuha kayo ng mga ideas. Japan's agriculture, ano bang meron sa kanila. So, kayo, ano naman ang gagawin nyo? So, in your paper, 3 paragraph lang naman. Short paragraph. So, ang sasabihin nyo lang for the first paragraph is what is it all about? Ano ba yung plano nyo? Ano ba yung naiisip nyo na po pwede maging innovation? So, ito mga ano lang naman to, innovation or mga ideas na wala pa dito sa Philippines na nakikita natin sa ibang bansa, especially sa Japan. Ano ba yung system na meron sila when it comes to their agriculture? So, yun yung gagawin nyo dito sa first paragraph. And then, sa second paragraph, kung i-adapt natin or kung gagawin nyo or kung ipapa-implement natin dito sa atin, paano ang magiging operation niya? Paano ang magiging sistema? So, i-explain nyo lang doon. And then, of course, yung paragraph 3, bakit? Ano lang to? Yung advantages. So, maiksi lang na paper, kahit na ano lang to, mga 1 to 2 page lang na paper. And then, ang gagawin nyo, para madali nyo siyang magawa, syempre, gagawa muna kayo ng draft in English. 'Di ba? Sa English muna. And then, you may use the help of AI, like yung mga translator, yung mga online dictionary natin. But, you have to change the, you have to change the conjugation of the words used. Paano yon? Kasi 'di ba pagka nag-translate tayo sa online translator, usually ang ibinibigay noon ay pag online translation, ang binibigay is dictionary form or informal form of words ang ginagamit sa online dictionary. So, gagawin nyo lang siyang formal.
So you have to change it to formal form of the, usually verb lang naman to. Verb or word. Yan. So pagdating sa verb, i-discuss naman natin tong verb. Pagkatapos ng discussion natin, kasi this morning, i-discuss ko na sa inyo yung adjective. So you can use adjectives in describing yung inyong ideas. So, yung verb, ganun din, i-discuss din natin siya para alam nyo ano ba yung formal form of the verb. Kasi ito yung gagamitin natin. So, meron pa rin kayong gagawin, hindi nyo lang siya basta i-input sa online translation. You have to check its grammar. You have to check the form, kung formal na ba siya or informal pa rin, or dictionary form, yung binigay ni online translator. So, you can start working on this as early as today para by, kailan ba ang deadline? By January 13, meron na kayong final term requirement. So, ito lang ang ipapasa nyo for final term. And then, yung mission and vision natin sa video, sa Google Classroom. Yun lang naman yung requirement na ipapasa nyo. And then, the rest of the final term would be online quizzes, sa Google Form, tsaka yung mga recitation lang natin during online discussion or face-to-face discussion. So, yung midterm grade, ipipm ko siya kasi hindi pa. Konti pa. Mayroon pa akong kailangan checkan na folder and notebook. So, hindi pa totally tapos yung pag-check. So, once matapos ko siya today, ipipm ko sa inyo isa-isa yung midterm grade ninyo. Okay po. May question kayo dito sa final requirement? Tapos sa video pala, magbe-video kayo, ipipresent nyo to, yung laman nitong paper ninyo. So, sa video nyo, yung corporate attire, parang ang setting natin is business proposal wherein you are proposing your ideas sa mga prospect investors. Yan, 3 to 5 minutes, meaning minimum of 3, you can exceed sa 3 minutes. So, syempre, nihongo din yung explanation nyo. Ang gagawin nyo, lahat ng members, kailangan may part. Kailangan may sasabihin. And then, you can memorize your part para pagkakinuhanan nyo yung video, or you can also parang role play or skit siya na merong investor, tapos nandun kayo, nagpe-present kayo, business setting yung inyong video presentation. May question po ba dito or clarification sa final term requirement? Para magawa nyo na siya agad. Maunti-unti nyo nang gawin. Any question po? Uy, may tanong ba? Wala po. Sigurado ma'am. kayo ha? O kaya nyo nang gawin yan? Allowed naman kayong gumamit ng ng AI. Ng AI tool. Mga translator, yun. Sure po na wala ng question? Proceed na tayo sa discussion natin so we can end earlier. Then you can do the online activity for adjectives. Sasagutan nyo lang naman yon, Google Form. I'll upload it na lang sa Google Classroom natin yung exercises. So this morning, recitation tayo kasi you will be reading example sentences and words in Hiragana or in Surigana sa topic na i-discuss natin, which is adjective. So, check muna tayo attendance. Check ko na lang dito sa sa attendees. 0. Naison. Camarada. Camarada Hesta Malit. Hesta Malit Polon Fernando. Polon. Fernando.
Badilio Guanzon. Guanzon, Cabico. Chivaria, Caparos. Sige, si Apostol din. Pwede naman yan. Suna na tayo, Caparos. Present. Or Banal. Ursula. And then, Catalan, Sairitan. Okay. Recinto. Guanzon. Okay, tawagin ko na lang yung mga wala dito ha. De La Rhea, wala pa talaga. And then, Aldrin, wala pa rin. Si Macalina, wala rin. Absent. Si Manalansan, Erwin, wala. Mendoza, wala pa rin. Pantaleon, absent din. Purawan, absent. Santos, absent din. Serrano, absent. Villa Carlos, absent din. Okay. Wait. Nasaan na tayo? Wala. Tagorio, Alfred, absent. So, girls, Baluyot. Baluyot, absent. Claro, Casey, absent. Honor. Honor, absent. Mata, absent din. Ramos, absent. Sambal, absent. Okay. Now, let's talk about adjective. So, adjective sentences tayo. There are two types of adjectives in Nihongo. Those are na-adjective and I-adjective. So, once we say I-adjective, obviously, those adjectives that ends in I. Kire. Oishi, ureshi, basta puro ay ang dulo nila. Then, kapag ka naman na-adjective, hindi ibig sabihin na nagtapos sila sa ay adjective na. There are few I ending adjective but considered as na-adjective. So, paano ba malalaman kung na-adjective or I adjective? Sa sentence construction lang. So, kapag ka na-adjective, meron siyang na, of course, kasama yung na. Sample sentence natin ng na-adjective. So, here we have kanojo wa. This is our sentence. Kanojo wa kirei na hito desu. So, she is a beautiful person. So, kanojo, she, kirei na hito. Ito yung pinaka na adjective natin. Kirei na hito. So, followed siya ng na. But, on the second sentence, kanojo wa kirei desu, walang na. She is beautiful. So, kailan lang lalabas si na sa na-adjective? Kapag ka-followed siya nung object or nung noun na dinidescribe ninyo. Kasi, diba, ang dinidescribe natin is hito. Ang hito, this one. Ito yung dinidescribe natin, hito, which is our noun. Ito siya, beautiful person. So, kung mapapansin nyo, pareho lang ang English at Nihongo. The modifier
always comes before the word it modifies. So, ibig sabihin, ang modifier natin ay yung beautiful. Ano yung minomodify niya? Yung person. So, kirei na hito. Ganun lang din sa Nihongo. So, dito lalabas ngayon si na sa pagitan. But, if you are not going to mention the noun that you are going to describe, wala nang na. Ganito na lang ang sentence niya sa number 2. Kanojo wa kirei desu. She is beautiful. So, that's one. Now, how about I adjective? Sa I adjective naman, balikan na natin itong mga na adjective. Sa I adjective naman, ganun din. The same. So, I ending adjective, wala siyang na. As in, yan lang. So, in this example, we have oishi. So, kanojo wa, kono bang wa oishii desu. Kono bang wa oishii desu. This bread is delicious. Kono bang. So, natatandaan nyo ba itong demonstrative pronoun? Yung this, that over there. Tapos yung kono, sono, ano, the noun, that, this noun, that noun, the noun over there. So, kono ban wa oishii desu. This bread. Ito yung adjectival demonstrative pronoun natin. This bread. While in sentence number 2 natin, kore wa oishii ban desu. Ito, followed yung adjective natin ng noun. So, kore wa oishii ban. Oishii is delicious, describing ban, which is bread. Pareho lang sa English at sa Nihongo. Kore wa oishii ban desu. Pwede din naman kono bang wa oishii desu. Pwede din naman kore wa oishii desu. Dagdag pa tayo ng isa. The same sentence, different construction. Pwede ding ban. Wala nang des. Ban wa oishii desu. Magiging the bread is delicious. Ban wa oishii desu. Yan. Pare-pareho lang ng meaning. Different sentence construction nga lang. So, ano pang meron sa I adjective at saka sa na adjective? So, kung mapapansin nyo, sabi ko sa inyo before, kino-conjugate din yan. So, paano siya kino-conjugate? Para maipakita yung past present tense, dito natin i-conjugate, na adjective conjugation. So, present muna tayo. Present affirmative o present positive na lang. So, when we say present positive, example natin is, genki. So, pag sinabing present positive, genki na. Genki desu. Pwede din siyang insert tayo ng table para mas malinaw. Yan. Is, are healthy. Paano naman kapag negative? Past tense muna pala. Genki na. Kapag na adjective, yung des lang din ang gagawin yung past tense. Ito ay past positive. So, genki na deshita. O, genki deshita.
was, were, healthy, or marami kasing meaning ang Genki. Pwedeng okay, pwedeng healthy, pwedeng fine. Depende sa context kung paano nyo ginamit. Yan. Pagka naman past tense, present negative, dito natin. Yan. Kapag present negative, Genki. Yung des pa rin ang gagamitin natin para mapakita yung different niya. Janay des. Is, are, not. Healthy. Okay, fine. Then, past negative. Genki na. Janay deshita. Was, were, not. Yan. So, ito yung conjugation ng na-adjective. Okay? Then, how about the conjugation of the I adjective? Sa I adjective, ito may kakabisaduhin kayong bago. Kasi sa na-adjective, alam nyo naman na tong des, di ba? Des, desta, janay, des. Ito lang yan. Yung is, are. Sa be verb pa rin or sa linking verb. Ito yung nagpapakita ng not, yung janay. Para yan dito sa not. Tapos, deshta. And then, not, janay, des. Okay. So, pareho lang ng sa des natin. How about I adjective naman? Insert. Sa I adjective, present. Present positive. Tanoshi. Hinata. Okay. Saan nawala? Tanoshi is or. Yan. Depende sa adjective or sa noun na dinedescribe ninyo. Tanoshi. Or is, are, fun. Tanoshi. Des. And then, pagka past positive, Tanoshi. Yung isang ay kata. Des. Pare-pareho lang siyang des. Ito ang i-conjugate nyo ngayon. Yung isang ay, di ba dalawa yung ay niya? Yung isa, tatanggalin nyo yan. Omit the last I. And then, put kata. Para maipakita yung pagiging past tense niya. Kata.
So, magiging was, were, fun. Yung was, were, yun yung kata. So, tanoshikatta, magiging tanoshikatta desu. Yan. Tanoshikatta desu. Then, kapag ka naman present, negative. So, tanoshi, then yung isang ay kunai desu. Kunai desu. Yeah. Tanoshi kunai desu. Present, negative is or not fun. So, yung kunai, yun naman ang not. So, the same. Tatanggalin din tong isang I na to. Magiging tanoshi kunai desu. Yan. So, is not fun, are not fun. And then, kapag past, pareho pala to. Past positive, okay, past negative. Past negative. So, tanoshi kuna kata desu. Pagdudugtong-dugtongin nyo lang. Paano yan? So, yung I, yung isang I, i-omit natin, papalitan natin ng kunai para maging negative. Ngayon, kung gustong gawing past tense, yung I ng kunai, i-omit din yan para naman idugtong yung past tense, yung kata. So, magiging tanoshi kunakata desu. Humahaba. Yan. So, that means was, were, not fun. So, yung pagiging past tense niya, ito yon yung kata. And then, yung pagiging negative naman niya, yung pagiging negative ay itong kunai. Yan. Tanoshi kunakatta desu. Were not fun or was not fun. So, sample sentence tayo. Sana adjective muna. So, I have here different samples of na adjective. Dito ang ginamit pa niya is dewa arimasen. Ano ba yung dewa arimasen? Saan makikita yon? Yun yung formal form ng dewa arimasen. Dito siya. Ito yung casual. Ito naman yung genki dewa arimasen. Same lang siya. Dito yung formal. Yan. Yung dewa, ang katumbas niya yung janai. Yan. Tapos, dewa arimasen. Dewa nai. Dewa ja arimasen. Lagyan natin color coding. Gawin natin itong blue. Nai. Yan. Dewa arimasen deshita. Pwede siyang genki dewa arimasen. Pwedeng lagyan nyo din siya ng deshita. Pwede yung dugtungan pa para yan yung pinaka-formal. So, mahaba masyado. Dewa arimasen deshita. Genki dewa arimasen deshita. Pwede din naman genki dewa arimasen. Pwedeng wala ng deshita. Yan. Ano pa?
So, let's see. Ito yung mga example for na adjective. Nakakabasa na, di ba nag-practice tayo ng reading? Kaya nang basahin? Magtatawag ako isa-isa ha. Especially yung mga hindi naka-attend last face-to-face natin. For your recitation this morning. Apostol. Andyan si Apostol? Yes, ma'am. Try mo nga daw itong basahin. This one. Basa. Yung ginuguhitan, basa. Isa-isa yan based sa attendance list nyo. Na po, ma'am. Ha? Eto, yung ginuguhitan ko. This character. Di ko po alam, ma'am. Ba't di mo alam? Ang tagal na niya, Nay. Hiragana. Nalimot. Oy, babalikan kita ha. Kailangan may mabasa kang hiragana. Patapos na yung semester, hindi ka pa nakakabasa ng hiragana. Dapat nagpa-practice kayo. O, next. Babalikan kita ha. Banal, Melvin. Ma'am, di ko rin po alam. At bakit hindi? Nag-attend kayo ng face-to-face last Saturday. Opo, ma'am. Oh, anong nangyari? Nakalimutan po eh. Ano yun? Nakalimutan po yung symbol na yan. Ano po yung symbol? Next. Sabi nga, mag-practice magbasa. Si Badilio. Isang karakter pa lang yan, oh. Badilio. Yes, ma'am. Oh, how do you read this character? Wait, ma'am. Dapat yung chart. Yung chart nyo, yung summary ng hiragana and katakana. Hinahanap ko, ma'am. Saan na dito? Oh, ay hindi. Hindi. Family of K. Tignan niyo yung mga K. K. K, ma'am. K. K. Oh, next. Ikaw pa din. Badilio. Family of R. Re. Re. Yung last. Vowel lang yan. Vowel. Ikaw pa din, Badilio. Para tapos ka na. Vowels. Vowels. 5 lang ang vowels. Ja. Hindi. Ay. Vowel eh. Hindi ko alam, ma'am. Hoy, ano yung what are the vowels? Isa na lang eh. Alin yan? A, E, I, O, U. Pili ka. Badilio, ikaw pa din para may points ka na. Wait, ma'am. A, E, I, O, U. Doon ka lang mamimili sa 5. E. Anong E? Elephant I, or ma'am. igloo? I. I. Oh, how do I. you read that word?
Kirei. E. Kirei. 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 Okay. And then, yung conjugation niya, yeah, okay na to. Kirei, si Badilyo. Next, si Catalan. Madali lang to. Sunod-sunod, pare-pareho. Catalan, Menard. Po. O, ito, ano to? Pare-pareho lang yan. De. Ha? De po. De. O, yung kasunod. This one. Su. O. Kireides. Diba? Kiredes. Apo. So, kireides can mean beautiful or clean. Next word. Kireides is present positive. Kireides is beautiful, is clean. How about the next one? Let's have Mark Caparos. Mark. Ito, tong character na to. Basa dyan. Si Mark, nasaan? Dito ma'am, wait lang po. Family, nakita na ba? Ho po ba ma'am? Ho? Hindi. Isa pa. Isa lang ang ano niya. Ang ho ay dalawa. Dalawa yung guhit. Ito, Dalawa. isa lang. Ay, sinata. Ayan, ho. Etong isa, single lang siya. Wa po ba ma'am? Yes. Ang basa sa character na to, ha. Ha? Pero dahil ginamit siya as dewa, wa ang basa sa kanya. Dewa arimasen kasi as connector. Kapag as connector, wa ang magiging basa. So, dewa, and then, eto, ano to? Diretso mo na. Dewa. Vowel lang din, yung kasunod. Dito na tayo. Dewa. Vowel. Ito tong character na to. What vowel is that? A, E, I, O, U. Apo ma'am. A. Next. Family of R. Ito. Family of R. Ano yan? Ro po ba ma'am? Hindi. Ay. Family of R. Ano yan? Ri po ma'am. Ri. So, dewa, ari, next. Dewa. Singata.
Dewa, Ari, this one. Yung kanina. Ho po, ma'am. Hindi rin. Wala namang ganun eh. Oh, ito yung ho. Ay, Family of M. M. ma po, ma'am. Ma. Dalawa na lang para okay ka na. How about the next one? Dewa, Ari, Ma, Ah, S. se po, ma'am. Se, and then, N. read the whole word. Kirei. Dewa Arimasen. Okay, Kirei, Dewa, Arimasen. Ano naman ang tense niyan? Okay na si Natalan. Ready na yung kasunod. Si Delaria, nandito ba? Ryan Rich? Absent pa din. Felerino. Ma'am, Yung next na. saan po dyan? Ito. Deshita. Desta. Desta. Kirei Desta. Ito naman ay past negative. Ito present negative. Okay po. Okay. Uy, maigsi pa yung sayo. Basahin mo din tong kasunod. Okay. Deha. Deha a. I. Mo? Hindi siya mo. Ho? Hindi rin ho. Anong family po yan, ma'am? M. M. Ma? Ma. Se. Masen. Desta. Okay. Dewa. Ito ang pronunciation dito, wa. Kasi as Okay po. connector. Dewa arimasen desta. So, past negative. Past positive pala tong isa. Past negative to. Yan. So, ano ibig sabihin? Kirei des is beautiful or is clean. Kirei dewa arimasen is not beautiful or is not clean. And then kirei desta, past tense, positive, was or were. Was beautiful or was clean. Kirei dewa arimasen desta, was not beautiful, was not clean. Yun yung mga possible meaning niya. That is Pelerino. Okay. Okay. Sentence reading naman tayo. Gamitin natin sa sentence yung kirei. So, kirei des, kirei de warimasen, kirei deshita, kirei de warimasen deshita. Sentence 1. Let's have Fernando. The Lord. Ma'am, First. ito po yung may blungguhit po. Family of K. Ko. Kono. Konoha. Family of N. Kohona. Kono. Wa. Uy, ulit. Kono. Ha? Konoha. Wa. Uy, ano to? No? Hindi. Ano ba Ito yun? yung no. Ito yung no, di ba? Ito ano to? Family of Hmm. N pa din. Kohona. Ano? Na. Okay? Na. Ito ano to? Na.
Saan po, ma'am? Ito. Yung kasi... ito. Ito lang yan, oo. Ito, tsaka ito pareho. Konohana Kunohanawa. wa Ki... Re... I... De... Su. yon. Konohana wa kirei de. Dirides. Yon, okay na. O, who would like to translate this sentence? Konohana wa kirei desu. In English. Meron gusto mag-volunteer? Konohana wa kirei desu. Guanson. Sige, si Ursula. In English. Who would like to translate that sentence? Ma'am, she is beautiful po. Tama siya, beautiful, pero yung subject, hindi siya she. Konohana. What is hana in English? Ma'am, the flower is beautiful po. This flower is beautiful. Last name nung sumagot? Guanson po. Guanson. Tapos yung isa kanina, yung sumagot na she is beautiful, Ursula po. Ursula. Yung subject mo ang mali. Apo. Okay? Ito, Thank you po. Konohana. Sige. Hana is flower, ang ibig sabihin. Ito, connector. Ha ang character niya, pero ang basa sa kanya ay wa kasi ginamit siya as connector. So, this flower. Yan. This flower is, ito yung is. This flower is beautiful. O, next sentence tayo, reading. Let's have, si Guanson muna kasi hindi ka pa nagbasa eh. Sige po. Go. Kirena Hanawo Kaimashita. Yan. May verb na tayo. Okay? Walang point. So, explain natin tong verb. So, kirei na hana. Kagaya ng example kanina, adjective modifies the noun. Ito yon. Ay, ang pangit. Ito. So, ang minomodify ng kirei ay yung flower, kaya meron siyang na. Kirei na hana. O kaimashita. O connector is direct object or object connector. When we say object, ano ba yung bagay? Bagay na nag-receive ng action. Ano yung action word? Etong kaimashita. Ano ba yung kaimashita? Kaimashita means bought, past tense. So, tuturo ko din yung tense or conjugation ng verb. So, in the meantime, itong verb na to, this means bought, past tense ng buy. So, ano ba ang binili? Ang binili ay flower. So, yung flower, yung object ng sentence, kaya ang gagamitin nating connector ay wo or o. So, kirei na hana o kaimashita. So, yung topic ng sentence, baba muna tayo dito. Explain natin yung sentence. Ano yun? Pwedeng watashi wa kirei na hana o kaimashita. Yan. So, yung topic ng sentence usually omitted na sa kanila. Especially kapag alam naman kung sino yung pinag-uusapan. So, kirei na
hana o kaimashita. Ito na lang yung sinasabi. Wala na yung topic. So, kirei na hana, kirei modifies the flower or the noun. And then, object connector plus the verb, kaimashita. Past tense. Kirei na hana o kaimashita. Pwedeng I bought beautiful flowers. Yun yung sentence natin. Next. Ito may katakana. Sa katakana naman kayo titingin. Asan ang katakana chart? Ang mga katakana dyan ay itong mga to. Iyan. Sinatta. Ito, katakana to mga to. Yan. Okay, let's have si Aldrin. Absent pa. Makalinaw, absent pa din. Malit. Malit. Andyan si Malit. Present po, ma'am. O, pabasa ako nito. Ulit-ulit na lang. Ulit-ulit na lang. Saan po, ma'am? Ito, this one. Ko po, ma'am. Ko. Ko. Next. No po. No. And then, this one, katakanan nyo tignan. Family of R. Re po, ma'am. Re. Ito. So po. Resu. S-U. Ito. So po. Ano yung next? Family of T. To po, ma'am. To. Next. So po, ma'am. So. Hindi. Pag so, pag ganyan, patayo. Pag yung isa, nakahiga. Similar kasi siya. Ito ang so. Ito ano to? Yung single consonant natin, N. Yan yung palatandaan nyo sa dalawang character. Kasi halos magkamukha silang dalawa. So this one, Opo, ma'am. N. N po. O, ito tuloy mo to. Continue reading. No po, ma'am. No. Pareho lang nito yan. Ano po yung next, ma'am? Ito. Family of T, pareho lang nito. To po, ma'am. To. Ito. Ay po, ma'am. So, toy. Next. Pareho lang nito. Re po, ma'am. Re. Okay, balikan natin na. Kono resutra no toire. Continue reading. Ha po, ma'am. Ha. Ha or as connector, wa. And then, yung kasunod, Tuloy pa rin po, ma'am. oo, tuloy mo. Tapusin mo na.
Nabasa na yan kanina eh. Desu po, ma'am. Eto, ano to? Wait lang po, ma'am. Hanap lang po ang maanong lugar, ma'am. Maingay po dito. Sige. Kire po, ma'am. Yon, Kireides. Okay, so Kono restaurant no toire wa Kireides. Who would like to translate in English? Pamorada. Yes, ma'am. Translate. Akala ko babasahin mo. restaurant no toire wa Kireides. Kono restaurant. Pag ginamitan ng katakana, English words lang din yun. Pinirive lang. Both in the restaurant, ma'am. Tama, restaurant. Anong bot? Kireides, bot? Okay, good restaurant, ma'am. Kulang pa. Ano daw yung good sa restaurant? Toire. Koire. O, baba natin dito. Yung sentence. Ang sabi sa sentence, Kono restaurant no toire wa Kireides. Ego de, in English, Kono restaurant no toire wa Kireides. ego de wanani. Kono restaurant. Ito, ma'am, yung Kireides is good eh. Oh, good Eto. or clean. Pwede yan. Clean. Pwede beautiful. Toire. Ano to, ma'am? Toilet to, ma'am. Oh, Toire. toilet. Oh, ano na sentence? The toilet in the restaurant is clean. The toilet in the restaurant is wala. Clean. Yon. Okay. Pero magbabasa ka pa rin. Yung kasunod nga, ma'am. Tinatranslate na yung kasunod. Pamorada. O, reading tayo. Taas. Next adjective. Rude or impolite. Ang ibig Kabila na sabihin. po. O, this one. Basa. Patay. Yung isa yung tinranslate ko. Alin? Dali, ma'am. Yung isa, ma'am, hindi pa tayo tapos dun sa kabila eh. Yung sa baba. Wala na, tapos na. Ito. Yung nasa baba, yung tinranslate ko. Meron pa Eto? pala sa kaliwa. This one? Yes, ma'am. O, sige Tapos ko na. na i-translate eh. O, basa. Rewa. Shih Tzu. Raides. O, karewa shitsure des. If the meaning of shitsure is good or impolite, kono bonsho wa ego de nani. Karewa shitsure des. Ano siya sa English? Translate. She is impolite. Kare. Ano ba yung kare? He or she? He or she? Dali, ma'am. Hindi ako sure. He, ma'am. He. So, he is Impolite. impolite or he is Rude. rude. Yun. Okay, next na tayo. Si Pantaleon absent pa. Ala pa si Pantaleon. O, punta tayo kay Polon Javin. Ma'am, O, basa. saan na ma'am? Saan dyan ma'am? Dito muna tayo. Umpisa. Ito muna. Nabasa na nga ito eh. Sige ma'am. Oh, this.
She, Mm. Chu, Re, Si. Ano, ma'am? Shitsure. Next. Ito. Shitsure, Des. Ang daya. Desi. O, ito na sa baba. Ano yan, ma'am? Ito. Dewa Arimasen. Kabisado na eh. O, next. Ano yan, ma'am? Ito. Ano yan? Pareho lang nito, oh. Wait, ma'am. Nalimutan ko, ma'am eh. Deshita. Mm. And then last. Dewa Arimasen Deshita. Yon. So, Shitsure des, Shitsure dewa arimasen, Shitsure deshita, Shitsure dewa arimasen deshita. Positive, present, present, negative. Okay na. Next tayo. Pantalion. Next, nababasa. Ito negative, ito positive, ito negative. Basta yun nandito, past tense, yun nasa baba. So, punta tayo sa sample sentence. Next, nababasa. Si Purawan absent pa. How about Recinto? Hello po, ma'am. Oh, basa. Nabasa na to kanina. Ka. Oh, Kara. anong ra? Ay. Ka. Ka. Re. Re. Re, ma'am. Re. Okay. Wa. Mm. She. Chu. Re. Ano nga ba yan? Teka lang, ma'am. Family of N. In. Oo, pareho lang nito nasa taas ito. Wa. Ay, wa. N. N ba? O, N. Ganun po. Na. Na. Mm. Next. Mm. Pamilya pa na yan, ma'am. H. H. He. 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 H-I. Mm. Ito. H. Family of T. Eh. Ito. Ito. Asan na dyan, ma'am? Ito na. Yung paborito nyo. Desu. Des. Yes. O, basahin mo ng buo. Kare. Wa. Shi. Re. Shitsu. Ano ba yun? Ditsu. Ito, saan na ba, ma'am? Ito na. Re. O, Shitsure. Teacher, eh. Na. Na. Hito des. Hito des. Na. Ano nga ba yung To. to? Des. Des. Okay. Sige, pwede na. Hito. So, kare wa shitsure na hito des. Ano yun? Okay. Translate. Who would like to translate? Let's have, si Santos absent pa. Santos Kenji. Serrano absent. Villa Carlos absent pa. Tagorio absent pa. Si Baluyot. Jenica.
Absent 10. Kabiko. Kabiko. Lea May. Translate po. Nasa taas na yung sagot. May nadagdag lang. Lea May. Andyan si Lea. Lea May. Uy, andyan ba si Lea? Wait lang po, ma'am. Sige. Translate na. Ito, nandito na nga yung sagot yun. Kare wa shitsurena hito desu. Ego de wa nani? He is a roadman. Yon, he is a rude person or man. He, kare, is des person hito. So, rude. Then, gumamit ng na kasi followed siya ng noun na minomodify. So, yung nailalagay lang in between the adjective and the noun, it modifies. So, kare wa shitsurena hito desu. He is a rude person. O, basa. Hindi pa nagbabasa si ano, di ba? Babasa muna. Si Lea. Next adjective tayo. Number 3. Yon. Famous. Lea, ikaw pa din. Read the first character. Family of Y. You. You. Next. Vowel lang to, vowel. You. You. Next. Family of M. Me. M-E. And then the last one. This one. I. Yes, you may. O, basahin mo na to ng buo. Ito. You may. This one, Leia. Des. Okay, you may, des. O, next na tayo. Okay na si Leia. Next, si Claro Casey absent. How about Lorraine Echevarria? Madali na to. Ito, at saka ito. Basahin ng buo. Nandiyan, ma'am. Yes. Wait lang, ma'am. Kanina pa to binabasa eh. De, Hmm. wa, wait lang, ma'am. De, wa, me, Uy, anong may?
Vowel. Di ko maano. Vowel. A. A. Ri. Ito. Ma. Se. Arimasen. Okay. Dewa arimasen. This one. De. Si. Deshita. Ta. O, buo. Pagsamahin mo lang. Dewa. Arimasen deshita. Ay. Yon. So, yume, dewa, Tama ba? yume. Yes, tama po. Yume des, yume, dewa arimasen. Yume deshita, yume, dewa arimasen deshita. Yume des is famous. Yume dewa arimasen is not famous. Yume deshita was famous. Yume dewa arimasen deshita was not famous. Okay, sample sentence tayo. Ano pa din? Si Casey pa din. Ay, absent nga pala to. Si Lorraine pa rin. Lorraine. This one. Wait lang, ma'am. U. Ki. May maliit na yo. Magiging, Ano, ma'am? may maliit na kyo. May maliit na yo. Maliit na yo Yo. lang to. Sa third chart mo tignan. Yo. Ulit, mama. U. Kiyo. U. Tokyo. Ay, ano yun? Eto, katakana to. Katakana, ma'am. Oh, family of T. Ti. Ta. Ta. Wa. Tapos long vowel lang yan. Wa. Kasi wa. Wa. Okay. Ha. Wa ang basa kasi connector to. Wa. Wa. Okay. Tokyo tao wa. Yu. You. U. Yu. Me. Ay. Me. I. You Des. may. Des. Yun. Pag may ganito, long vowel, ibig sabihin, hahabaan lang yung pronunciation. Kagaya nito, hindi nyo siya babasahin ng to-u. To. Ang basa, to. Kyo. Mahaba lang. To. Kyo. Tokyo wa. Tokyo. Yun. Then, yume. Yume. Hindi siya yu-u. Yume. Yume des. Tokyo tao wa. Yume des. Okay na si Lorraine. Pa-translate natin. Tokyo tawa wa yume des. Ego de nani. Erika. Andiyan si Erika. Yume means famous. So, what is it what is famous? Asan si Erika? Pa-translate natin. Translate muna tayo. This one, ego de nani. Tokyo tao wa yume desu. Ego de, asan si Erika Hesta? Absent na ba? Erika.
Wala. Absent na. Next. Si Honor Dangel Ann. Absent pa rin. Si Angelica Laison. The Tokyo Tower is famous daw po. Bakit may daw? Hindi ko nagsagot. Sa translate sa translate po. Google Translate. Oh, Um, the Tokyo Tower is famous. is famous. Tokyo Tower is famous. So, kung mapapansin nyo, yung sentence pattern natin ay na adjective. Tokyo Tower. Wow, you made this. Ayan. So, yung Tokyo Tower is famous. Basa ka muna, Angelica. Para okay ka na. Wait lang. Next adjective tayo. Number 4. Te po. Wala pa. Ay, sorry po. Nasaan na? Next Num- sentence pala. Ito, next Ah. sentence. Yan. Katakana. Tomoku. Mm. Kuru. Then mahaba po. Long. Long vowel. Well, Kuru. Zuha. Ang basa dito kasi Zuwa. Oh. Connector po. Then, no i na hito. Ulit. Po. This one. No. Yan no ba yan? Hindi yan no. Pareho lang nito yan. Family of M. M. Oo. Ang no, ganito. Ay, me pala, ma'am. Ayun, may ganun sa dulo. Hirap na may Me. Dali, nawala. Yan. May Na. 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 Hito des. Yon. Pa-translate natin sa iba. So, Tomo Cruise wa yume na hito des. Ego de nani si. Let's have si Angeline absent. Angeline Mata. Alaysa Ramos absent. Sambal Ram absent din. Sairitan Rika. Tomo Cruise wa yume na hito des. Ego de wa nani? Andiyan ba si Rika? Or absent na? Ito po. Nandito po, ma'am. Yume na hito des. Ego de. Or in English. Wait lang po. Then, ready na si Andrea tsaka si Ursula ulit for reading and translation. Tapos, babalikan ko si Apostol at saka si Banal Melvin for our reading. Mag-ready yung dalawa ha, Apostol and Banal for reading and translation. Sana si Rika. Tom Cruise wa yume na hito des. Ego de. Type natin sa baba para mas makita niya.
Ma'am, Tom Cruise is a famous person. Yon, that's correct. Kasi Tom Cruise wa yume na hito desu. That's correct. Tom Cruise is a famous person. Yan. So, this one, gumamit ng na kasi followed siya ng noun. Noun that it modifies. Pero ito, wala. Kasi hindi naman siya sinundan ng word na minumodify niya. So, Tom Cruise wa yume na hito desu. Tom Cruise is a famous person. Okay na si Rika. Next. Andrea. Next adjective tayo. Reading. Number 4. This one. Andrea. Andyan si Andrea. Ma'am, wait lang po, ma'am. Kung naka-open niya. Polite. Nagpunta na ko sa cellphone ko. Hindi ko siya ayusin yung... Ma'am, wait lang po. Ready na ba? Ursula, mag-ready na din ha. Tsaka yung dalawa. Apostol and Banal. Uy, asa na si Andrea? Nawala na. Andrea, asan na? Ma'am, wait lang po, ma'am. Saglit mo kay cellphone ko. Oh, balikan kita ha. Si Ursula muna. Mama. Ready. Oh, ready na ba? Ma'am, ready na po, ma'am. Okay, go. Wait lang, asan na tayo? Oh, this one. Ma'am, nasan ba yung te? Te. Te. Next. I. Next. Ne. Next. Ne. I. Yes. And then the whole word. Simula. Teine. Des. Yes. Tene des, which means polite. Is polite. Tene. Tene des. And then, tuloy mo na to. Ma'am, wait lang. Naglalag yung cellphone ko, ma'am. Nabasa naman na to kanina. Uulitin na lang. Tene des, tene. Dewa. Wait lang, ma'am. Vowel, this one. Dewa. Dewa a. Dewa a. Next. Ri. Ari. Ma. Saan na yung ano? Dewa ari ma. Family of S. Se. And then, single consonant. N. Okay. Dewa arimasen.
Next. It's. Wait lang po, ma'am. Ma'am, dash ta. Okay. Pagsamahin lang po, combined, yung nasa last. Baho niyan. Dewa aremasan dash. Okay. Very good. Okay. Tapos na. Si Ursula. Tene de warimasen, tene deshta, tene de warimasen deshta. So, let's proceed to the sentence. That means polite. Sentence. Ursula. Ano to? No. Ko. Wala. Asan? Yan. Ano ba ba't ganun? Dito po, ma'am. Ayan po. Yan. This one. Kono. Hoto? He. Ha? Kono he? H-I. Kono hito wa tei des. Ono hito wa tene des. In English, Kono she is polite. Oy, She is kono a polite person. tama, pero mali yung subject. Kono, what do we mean by kono? Di ba she? Hindi, kanojo yung she. Kono. Kanojo ang she. Yung hito He is name-mention. He is a polite person po. Okay, pero tama siya, kaya lang yung exact translation nito, this. Diba? This person. Kasi hito, person. Oh, ulit. Kono hito wa tene des ego dewa nani. This person is polite. Yun. This person is person. polite. O, balikan natin yung dalawang boys. Andiyan pa ba? Apostol and Melvin. Apostol, basa. Hati kayo dito sa last sentence. Asa na si Apostol? Dito po. Oh, hati kayong dalawa ni Melvin. Basa. Wait First po, ma'am. character, family of T. Te. Next. I. I. Wa. Uy, anong wa? Family of N. Nu. Pa rin. Ne pala. Ne. Ne. Nababasa lang kanina eh. Oh, eto. Next. Pareho lang dito yan. I po. Oh, basahin mo muna ng buo. This one. Ano na yun? Hindi ko nasulat. Tein. Teinay? Tene. Teinay. Oh, Tene. Next. Wait po. Tene. Tene. Next. Na. Na. Inay na. O, tene na. Next word. Next character. Ito. Hindi niya. Family of N. Ni. Ni. Ni ho. Mm. N po.
N. O, basahin mo ng buo. Nanihon. Nihon. Eto. Family of G. Family of G. Go. Go. Nihongo. Go. Nihongo. O, stop ka na. Ano naman? Si Melvin. Melvin. Thank you po. Oy, magta-translate pa kayo. Wait lang. Si Melvin muna. Basa. This one. Asa na si Melvin? Andiyan pa ba si Melvin or absent na? Melvin Banal, present or absent na? Wala na, absent na. Absent na si Melvin. Okay. Sige, tuloy natin to. Who would like to continue? Who would like to continue reading? Apostol, ikaw na lang. Wala na si Melvin. Tapusin mo na to. Ipo. Sige. Oh, this one. Anong kulay blue ba? Yung kulay blue na. Connector. Object connector. Ano yun? Wo po. Go. Then, family of B. Be po. Be. Be. Next. N po. Then, this one. Chart 3. May small letter U. Yo. Sorry. Ano yan? Key Wait lang. plus small yo. Wait po, ma'am. Ha? Binasa ko na nga oh. Ay. Ay, hindi kita. Thank you. O, anong basa? Kyo po. Kyo. So, balikan lang natin to sa writing, ha? Kapag maliit na kyo, na letter, small yo lang kasi yan. So, kung ilalagay natin yan sa writing pad, kalahati lang ang size ng yo. So, kapag kaganyan, ki plus yo, magiging kyo. Mauumit na yung I. Kaya ang basa dyan ay kyo. And then may long vowel. O, anong kasunod? Upo. O, next. Family of Si. S. Ha? Si po. Ano? Si. She. 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 And then, Ma. last. Su. Okay. Benkyo shimasu. So, tene na nihongo benkyo shimasu. Ego dewa. Si Badilyo, nandyan pa? Badilyo. Yes, ma'am. On, tene na nihongo benkyo shimasu. Ego de nani? In English.
Wait, ma'am. Benkyo shimasu. Benkyo shimasu, ma'am. Yes. Thank you, shimasu. In English. Tenena nihongo o benkyou shimasu. I will study. Study what? Ano daw pinag-aaralan? This one is yes, study or studying. O ano daw pinag-aaralan? I will study for Japanese. Yon, polite nihongo or tene na nihongo. I'm studying or I will study polite nihongo. So that's it. So marami pa dito niyan. Lahat nakasagot na. Okay, lahat nakabasa na rin. So, continue practice reading and translating. So, ganyan ulit tayo next meeting. So, I will leave you some of the adjectives pa. Pag-practicean nyo. I'll upload this material sa Google natin. Marami pa yan. Number 4 pa lang kayo. May 5, 6, 7, 8 pa. Practicein nyo siya yung adjective, then try to translate, read and translate the sentences here. Any question sa adjective sentences natin? Hanggang dito lang tayo. May question kayo sa paggamit, pag-construct ng adjective sentences? Shitsumong Wala po. Wala po, ma'am. Mag-practice kayong magbasa nang bumilis kayong magbasa ne. Dapat meron kayong index card or chart para meron kayong magamit. Para mas mabilis nyo matandaan yung mga characters. Kung wala ng question, pakisimulan nyo nang gawin yung inyong final term requirement, ha? So, habang nagmi-meeting tayo, if you have questions or pwede kayong magpa-check sa akin nung mga ginagawa nyo ng paper. Kasi doon kayo mag-start writing your paper and then once your paper is okay, tsaka pa lang kayo makakapag-video shoot. Kasi doon nyo din kukuhanin yung magiging script ninyo sa paper ninyo. So, simulan nyo na siya habang maaga pa para by January, magbe-video shoot na lang kayo. Tapos na tayo for the final requirement ninyo. So, if there's no more question, let's call it a day. Goodbye, class. Bye, ma'am. Thank you po. Salamat po. Okay. Bye, ma'am. Bye. Ma'am, pwede pong magtanong. Ano yun? Bye-bye. Ano Ma'am, yun? yung sa notebook po, ma'am. Oh. Nakalimutan ko pong maipasa, ma'am. Dito po sa dorm ko. Ay, bahala ka. Tapos na kaya. Wag na. Pwede pa ipasa po, ma'am. Wala na. Wala na. Tapos Sir ko Win na J, yung ma'am. grade nyo ngayong Dating araw, no? pog na malit. So, si Erwin J, ma'am, di nagbasa to, ma'am. Pahinga ka, malit. Erwin J. Oo nga. Eh, wala siyang score. Absent siya eh. Ha? Hindi mo makain na pa dito? Notebook, ma'am. Ay, nako. Tumigil kayo. Tinatawag kayo isa-isa eh. Pagbasahin niyo, ma'am. Ma'am, pasa na namin notebook, ma'am. Wala. Sa final term na, yung grade or yung score ng notebook na yan, doon na ipapasok sa final term. So, kung ano lang yung meron nyo for midterm, tatapusin ko na nga yung grade nyo today, tapusin ko na checkan yung mga notebooks, konti na lang. So, ipipm ko sa inyo yung midterm grade nyo. So, yung ibang hindi nakapagpasa sa final term ko na yan isasama. Para ma-finalize. Ma'am, yung nakapagbasa po, ma'am, ngayon pong midterm yun, ma'am. Hindi, final term na tayo ngayon. Yung recitation nyo pang final na to. Yung score nito. Oh. Thank you po, ma'am. Sige, bye-bye na. Bye-bye po. Bye-bye po.